Pero sa bed, gusto nila sila yung dinodominant ng mga partner nilang babae. Ang galing ano? Hi guys! Welcome back to another video. Kumusta kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Malamig ang simoy ng hangin, parating na ang Pasko. Kumusta ang buhay pag-ibig? Sa mga nasa LDR ngayon, mabuhay tayong lahat. Dahil malamig ang Pasko natin, syempre hindi natin kasama ang mga mahal natin. So hindi kayo nag-iisa dyan. Yours truly, pare-pareho tayo. Lahat guys ng mga followers and supporters natin sa channel na to, maraming salamat po sa inyong lahat. At dun sa mga new subscribers natin, welcome to the family. And welcome back sa Usapang Pag-ibig. Alam nyo naman guys, ang tema ng channel natin is about LDR, realization, analysis, insights about life, everything pwede natin pag-usapan dito sa channel natin. And our video for today is about 7 major mistakes na dahilan kung bakit na itutulak natin ang mga lalaki palayo sa atin. Pusin nyo guys tong video na to dahil makakatulong talaga ito sa inyo. Kung may gustong masabotage or masira yung mga relationship natin, once na pumasok tayo sa isang relasyon, we want to work it out. We think about it, maybe even obsess about it. We put our heart on the line. We invest ourselves. Since our intentions are pure, it seems like we should get a positive outcome. Pero hindi palaging ganun ang case. Hindi palaging maganda ang kinalalabasan. I have spent most of my life studying human behavior, using my insights to help people improve their lives and relationships. A lot of what I learned came through devastating experiences, like me. Yours truly, hindi rin ako nakaligtas sa mga yan. Marami rin akong na-experience na kung ano-ano. Siyempre, kasama na dun ang buhay pag-ibig. Now, I'm giving you common and disastrous mistakes ng mga babae, kaya lumalayo ang mga lalaki sa atin. Number 1, chasing after him. Vast majority of time, if a guy likes you, he will let you know. Very obvious yan kapag gusto ka ng isang lalaki. Makikita mo agad sa pananalita and sa actions nila yan, minsan sa oras na ibinibigay sa'yo. Pero pag ayaw talaga nila sa isang babae, malalaman mo agad yon kasi ang dami nilang pasikot-sikot, ang dami nilang mga pasakali, ang dami nilang mga palusot. If a guy has the opportunity to be with you and he just doesn't take it, meaning he doesn't like you enough. Karamihan sa mga lalaki, hindi yan magsasabi kung gusto ka nila o hindi. Pero mararamdaman mo na lang sa mga ikinikilos nila. Kasi syempre, ayaw din naman nila makasakit ng babae. Dahil nga hindi sinasabi sa atin ito ng mga lalaki, tayong mga babae ang gumagawa o nag-i-initiate ng topic para mapansin tayo. Then, kayo ang mag-i-initiate ng conversation, magsasend kayo sa kanila ng mga funny texts, magte-text kayo sa kanila ng kumusta sila, at ang mga lalaki naman, magre-reply yan politely, magalang. Doon nami-misinterpret ng mga babae na meron din sa kanilang interest yung mga lalaki. Of course, he may reply when you reach out, but he never initiates. If there is any hope of him developing a feelings for you, you will effectively kill by chasing after him. Maybe this sounds unfair. I'm not saying guys na kapag ginawa nyo to is yung lalaki mata-turn off sa inyo. Minsan, may mga lalaking once na nag-initiate ang babae, sexy ang dating sa kanila. But most of them, not. But after you girls initiates, make sure you leave it alone and give him space to pursue you is how men bond and develop feelings for you and start investing sa inyo. Whether you're single or in a relationship, never ever chase your guy. Pull back a bit and give him space to come to you. Pero kung hindi naman at lumipas na yung linggo or buwan, hayaan nyo na. Thank you, next na kayo. Number 2, being self-obsessed. Guys, mahalaga to. So listen to this. Relationships typically fall apart
When your focus stops being to the person you're with and starts shifting to you. When you're focused on your own wants, your own needs, your own rules, your own worries, your own fear, and pay no attention dun sa mga partner ninyo, dun na mag-start ang pagtatapos ng relasyon nyo or na itutulak nyo sila papalayo kasi hindi nyo na naiisip kung ano yung nararamdaman or nai-experience nung mga guy na ito sa inyo habang kayo is puro drama na sa buhay ninyo. Giging self-centered na kayo. Puro na lang sarili ninyo. Hindi nyo na naiisip yung nararamdaman ng mga partner nyo. Nagiging ungrateful na kayo sa madaling salita. Kasi doon na kayo nakafocus sa sarili nyong problema lang. That's the reason why, kung bakit nawawala na ng interest ang guy sa atin. Nawawala na guys yung meaningful connections kasi na-obsessed na tayo dun sa mga pangangailangan natin, yung mga wala sa atin, yung mga hindi natin nakukuha. Kasi you want to feel good about yourself. You are worthy of love. Dito na nawawala yung pathway sa meaningful connection ninyong dalawa. The me-centered mindset can cause problem kahit na anong stage ng relationship you're in. Kahit na ang tagal nyo na sa relasyon, kapag ganun ang mindset mo, mapa-casual dating man kayo or seriously committed, matatapos ang relasyon nyo kasi mawawalan ng interes sa inyo ang mga partner nyong lalaki. Okay, sure, you might do things for him. Nandyan kayo palagi sa kanila, pagkakailangan nila kayo, ora-orada, andyan kayo, sila yung priority nyo. Pag magkasama kayo, pinagsisilbihan nyo sila, pinagluluto nyo sila, pinaglilinis nyo sila ng bahay. Pero hindi yun guys, hindi yun ang punto dito. But believe me, none of that can really penetrate a man's deeper psychology, meaningful level of relationship. Ang mga ito ay hindi magiging dahilan para mag-commit or mag-invest sa inyo yung mga partner ninyo. What gets you there is getting outside of yourself and really seeing him for who he is. Matuto tayong i-appreciate sila kung ano lang yung kaya nilang ibigay sa atin. Hindi kung ano yung gusto natin mangyari sa relationship. Ayaw na ayaw ng mga guy na dinodominant sila. Pero sa bed, gusto nila sila yung dinodominant ng mga partner nilang babae. Ang galing ano? Number 3, being entitled. One of the biggest turn-offs to a man is a woman who acts entitled and just expect him to do things for her. Men do love a woman with high standard, but they want to be appreciated for things. Appreciation is the key to unlock a man's heart. Every man needs it in a relationship to truly commit. A woman who acts entitled and ungrateful is probably the most unattractive in a man's eyes. Appreciation is essential to avoid break off a relationship. Of course, don't get me wrong, women needs appreciation too, pero hindi kasing taas nung ninanais ng mga guy na na-appreciate sila. Tayong mga babae, mas gusto natin ng ina-adored and kinikare tayo ng mga partner natin. Tama? Hindi natin kailangan talaga masyado yung ina-acknowledge tayo ng mga partner natin dun sa mga kaya natin gawin kasi alam na natin yun. Mas gusto kasi natin yung chini-cherish tayo, diba? And yung kinikare tayo ng mga partner natin na kung paano talaga tayo well-treated, kung baga, yun ang gusto natin. Lack of appreciation is usually the reason why men live and why men cheat. So, lagi nyo girls, i-appreciate yung mga partner ninyo dun sa mga kaya nilang gawin sa inyo at dun sa mga kakayanan nila sa sarili nila. Pagdating man yan sa trabaho, pagdating man sa pamilya nila, lagi nyo silang pupuriin kasi gusto nila yon. Doon sila mag-i-invest talaga ng emotion sa inyo. Magkukomit talaga ng bonding yan sa inyo. Gusto kasi nila, nakikita nila guys, na yung mga partner nila is believe sa kanila.
Kasi mas tumataas yung nila, pagkalalaki nila, pagka ganon. Siyempre, pagka nakikita nila sa inyo yon, mas lalo silang mapapalapit sa inyo. Gawa ng, ay, itong babae na to, lagi akong ina-appreciate, bilib na bilib sa akin. Sa tingin nyo ba, sisirain nila yung tingin ninyo sa kanila? Hindi, siyempre. Pero pagka puro kayo problema, puro kayo reklamo, bakit ganyan, bakit hindi mo ko binati nung mansari, bakit hindi mo naaalala yung mga special moments sa atin, puro ka reklamo, hindi mo na na-appreciate yung mga kakayanan niyang gawin sa'yo. Mauubos ang mga partner niyong lalaki, pinupush niyo yan papalayo sa inyo. Di lang yan nagsasalita, pero ayaw nila ng parang tinataningan sila o pinagsasabihan sila pagdating sa ganun. Kasi nga, pakiramdam nila para silang bata o para nila kayong nanay na nagsasalita at hindi nyo sila na-appreciate, puro yung mali na lang nila yung nakikita nyo. So yun guys, matuto tayong i-appreciate yung mga partner natin ng genuine. Number 4, being too needy. Usually guys, pag pinag-uusapan natin ng neediness, it's about set of behaviors. Calling too much attention, expecting too much from him, getting jealous, wanting all of his time and attentions. However, neediness goes beyond behavior. It's a mindset. From that mindset, certain behavior can manifest. Ang ibig ko sabihin, dahil nga sa pagkasobrang needy ng isang babae, pwedeng mag-develop sa kanya yung iba pang mga ugali na hindi maganda at na pwedeng ma-turn off yung partner nila sa kanila. Yun is, nagiging ungrateful ka na. Kasi wala ka nang inisip kundi ang sarili mo. Yung tipong hindi ka na nagtitiwala sa kanya. Lagi ka na nagpapanik kapag hindi lang siya makapag-reply agad sa'yo or hindi maka-return call. Iba na agad yung iniisip mo. Nagsiselos ka na agad na baka nag-spend siya ng time sa iba or baka may pinagkakaabalahan siyang iba. Siya na yung nagiging universe mo. Dumarating pa sa point na nagiging obsessed ka na sa kanya. And nasasakal na siya sa'yo. Neediness usually comes from within. Umaasa ka na yung kakulangan sa buhay mo is mapifill up ng taong ito. Gusto mo, feeling mo, okay lagi yung pakiramdam mo. Feeling good about ourselves. Now, ang problema dito, ang mga bagay na kailangan yung ganito ay hindi pinipilit. Ito ay kusang ibinibigay sa tamang oras. Kusa itong nararamdaman ng mga partner ninyo at kusa nilang ibibigay sa inyo to nang hindi nila hinihingi. Kumbaga hinug na, hindi yung maniba pa lang, pilit nyo nang pipitasin. So, ang nangyayari, bigay ka na ng bigay doon sa taong yun, pero hindi pa rin enough. Parang competition na ang dating na ganito na, bakit ako ginagawa ko sa'yo to, bakit ikaw hindi mo sa akin magawa. Palagi nang ganun yung nangyayari kasi sobrang needy ka nga eh. Sobrang nangyari sa akin to guys, yung kahit ibinigay ko na lahat, feeling ko binigay ko na lahat kasi yun ako eh. Pero hindi pa rin sapat, hindi na ako kontento. Kapag may ibinigay ka, may gusto na naman uli. Meron na naman siyang ine-expect from you. So ibibigay mo na naman, then after na maibigay mo, may i-expect na naman uli siya from you. So hindi mo na alam yung gagawin mo. So parang you're wasting your time kasi hindi ka na niya na-appreciate, puro mundo niya lang. Desperation kills relationships. Instead of enjoying your relationship, it's competition na. Wala na kayong peace of mind. Number 5, stressing over the relationship. Guys, hindi natin pwedeng pilitin ang pagmamahal. Hindi natin to pwedeng i-beg for someone. You can force someone to love you. If it's not right now, then let it go. Focus on yourself. Focus on being happy and complete. Focus on feeling great about your life and be happy for who you are. This is what really captures a man's attention. Don't stress yourself over him and trying to do anything for him to win him back or to win him over. Kaya the more na nag-worry ka, the more na nag-create ng tense. An easy environment for you guys. The truth is, 90% of relationship problem wouldn't exist. Hindi yan mag-exist kung tayong mga babae ay nag-stop maging obsessed or nag-stop mag-analyze ng mga situations sa relationship natin and just go with it.
Di naman talaga complicated ang relationship eh. Ang problem is yung gumagawa tayo ng problema na hindi pa nag-i-exist and overthinking about it and how to solve it kahit wala pa naman. Yung tipong, paano pag nangyari to? Paano pag ginawa niya sa akin to? Paano pag iniwan niya ako? Eh wala pa naman. Pero isip na kayo ng isip, ini-stress nyo na yung mga sarili nyo. Stop stressing out and obsessing about your fears, your worries, and nightmare scenarios. Something great happens. Because you give the relationship room to breathe. Binibigyan nyo ng pahinga. Binibigyan nyo ng pagkakataon makahinga yung relationship ninyo. So stop trying to understand everything. Sometimes it's not meant to be understood. Just accept. Verse 6, committing too soon. Guys, kung ano yung mga bagay na madali nyong nakuha, naniniwala ba kayo na madali rin itong mawala? Minsan yung pag-a-act na meron kayo, na may relationship kayo, is ganun din kabilis mawala at ganun din tayo kabilis masaktan. Ito yung mga kadalasang scenario, girls. May nakilala kayong isang lalaki. Nagustuhan nyo yung isang lalaki, gustong-gusto nyo. So, ang gagawin nyo, yung mga potential suitors nyo, ika-cut off nyo. And magpo-focus kayo dun sa isang guy, exclusively, kahit na wala pa naman nagde-decide sa inyo na maging exclusive. Boy tells girl, I like our relationship, pero walang label. So, anong mararamdaman ng babae? Made-devastated siya kasi hindi siya nakakaramdam nung tamang love na ine-expect niya and hindi siya natitreat tulad ng ine-expect niya. Hindi niya nakikita na nagkukumit sa kanya yung guy. So, anong mararamdaman ngayon ng girls? Devastated. And magstay pa rin siya sa relationship, hoping na he'll change his mind. Ano yung mga maling mentality ng mga babae, karamihan. Di ko naman nilalahat ha. Pero still, akala nyo, kayo na, committed na kayo. But no, sa mga lalaki, you're still option. Nadung ka pa rin sa option niya. Kasi meron at meron pa yung mga hinahanap. Hindi pa yan committed sa'yo kasi mas nauunang mag-commit sa isip ang babae kesa sa lalaki. No guy is going to willingly deepen a level of commitment unless he has to. Last but not the least, number 7, being negative. One of the most biggest driving needs for a man when it comes to relationship is being able to make a woman happy. If he feels that he can't, he won't want to be with her. Why? Walang lalaki, guys, na may gusto na pinagsisilbihan yung mga mahal nila babae sa buhay nila kung itinatapon lang nila ito. Ibig kong sabihin, kung lahat ginagawa nung guy sa tingin niyang tama, sa abot ng makakaya niya, para lang ma-appreciate nyo sila, tapos baliwala lang sa inyo. Ayaw nila to kasi magdadagdag lang ng stress sa kanila to. Karamihan sa mga lalaki, ayaw ng drama. Just adds more stress to his life. And also, there is nothing lovable about woman who is nagging, sarcastic, demanding, bitter, frustrated, or angry. They are going to stop loving you if you are like this. Love doesn't turn on and off like a light switch. Pag ganito kayo, mas mahihirapan silang maging loving sa inyo. Being mad at him for not spending enough time with you doesn't fill him a strong desire to be with you. Di mo naman gugustuhin magstay dun sa taong alam mong galit sa'yo. Ipaparamdam sa kanya na mali siya palagi at gusto niya maramdaman ito na nagigilty yung guy. Ayaw naman nila ng ganun. If you want to have an amazing relationship, bring an amazing positive energy into your relationship. That is all what makes all the difference. Happiness is something you bring into a relationship, not something you hope to gain from one. So yun lang guys yung video natin for today. I hope may natutunan na naman tayo dito sa ating topic ngayon. At gusto ko lang guys pasalamatan yung mga supporters, followers na
hindi nag-skip ng mga ads. Ang dami kong na-receive na message na hindi raw sila nag-skip ng ads. Guys, thank you so much sa inyo para sa ekonomiya daw. Thank you guys sa inyo. Sobrang na-appreciate ko yan. Salamat sa lahat-lahat po. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ang mga shoutout natin kila And if you guys like this video, please give it a thumbs up, comment down below. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, just hit the red button below, yung pula dyan, pakiclick na lang. And hit the notification bell para in case may mga bago po tayong video is ma-notify po kayo. Guys, palagi tayong mag-iingat at palagi tayong manalangin. Thank you for watching guys. See you on my next one. Bye!